Magandang araw at ito nga yung time na kagagaling ko lang sa farm at pag uwi ko dito sa garahe namin ay gumagawa pa rin si kuya ng swimming pool. Swimming pool ng mga crayfish, ayan. Sana bibili ako ng crayfish para iluto, ay kaya lang yan ang mahal naman. Kaya ayun, nag-change plan ako kaysa yung lulutuin ang biling ko, breeder na lang ang binili ko at dinamihan ko na kako para naman isang lakihan na nila. At 1 kilos ko na rin, o diba? Ayan, at dito nga, ayan, mga tulog na yung crayfish kasi nilagyan ng yelo dun sa takip. Ganun daw kasi talaga pag magdi-deliver. At ito nga, ay marami naman itong in-order ko, nasa 88 pieces. Kaya lang, mayroong namatay, 2, tapos naging 4. Kasi normal lang yung mortality kapag ka nagdi-deliver. Pero okay lang yan, mahalaga, marami namang buhay. At aalagaan natin para nang sa ganun mas dumami sila. Ito nga pala ay 80 ang babae at 8 ang lalaki. Nako, kulang na kulang ang aking lalaki. Kung talagang tutuusin ay dapat ay trio or 1:1 ang kanilang setup. Kaya lang ay kulang na yung lalaki doon sa aking binilhan at ngayong Sunday darating. Kaya ayun, susunod may darating pa tayong mga lalaki. Para lahat ng mga babae dito ay magkaroon ng kapartner at ang pagdating ng kanilang panahon ng kanilang pagbebengbang ay talaga namang madami silang magiging egg. Ang bawat crayfish ay nag-hold ng 300 to 500 plus na eggs. Depende sa size. Pero dito sa size na meron ako ay 300 pa lang yung kaya nilang i-carry. Ay okay lang yan. Mahalaga. Palalakihin pa natin sila. O diba? Nag-iiba na yung mindset ko. Ang inaalagaan ko na ngayon, yung mapapakinabangan. O diba? Kung hindi man ako makabenta, makakain naman namin. At saka hindi yung pagkain agad yung binili ko. O diba? Kaya yung mga inaalagaan ko tulad ng mga pansy fish ay hanggang doon na lang yun at yun ay pararamihin ko na lang at palalakihin. Kasi ngayon, ang aalagaan ko ay yung mga mapapakinabangan or maibebenta ko rin. At dito nga ay nag-a-acclimate na kami kasi para hindi sila mag-water shock. O, diba? Dahil nga marunong na tayo sa isda, dito mayroon na rin tayong idea. Pero syempre, meron pa rin namang tumutulong sa akin at yung aking ang binilhan ng mga breeder. At andito rin yung kuya ko at marunong din naman siya. Kaya ayan, talaga namang ang saya-saya ko kasi andyan na yung mga inaalagaan ko at dito ay hindi lang yan ang ating aalagaan tulad nga nung sinasabi nung iba. Sabi ba naman sa akin, yan o yan, abay, wala nang ginawa kundi alaga ng kung ano-ano. Ay wala na kayong pakialam dun. Malaga ako ay nag-i-enjoy at masaya ako at gumagaling ako. O diba? At dito nga ay talaga namang sabi ko sa inyo, hindi lang po yan ang aalagaan natin. Marami pang iba. Intayin nyo yung aking hito, tilapia at saka pa alimango. O diba? Marami pa tayong aalagaan at meron pa tayong kambing, baboy at saka baka. Samka pa. Baka naman sabihin mo, ay kung ano-ano na lang inaalagaan ko, ay wala na lang pakialaman ano. Kahit pa ako'y mag-dragon, leon at ahas, ay wala nang pakialaman. Mahalaga ay ako naman na nag-aalaga at ako din na nagpapakain at hindi kayo. O diba? At dito nga ay talaga namang ang daming crayfish. At bukas-bukas, sigurado yan, pararamihin na natin ang itlog niyan. At talaga namang excited na ang mga anak kong kumain. At dito nga ay ito na yung ating pond. O diba, dito ko na muna nilagay sa garahe. Pasensya na kayo at talaga namang ang aming garahe ay puno ng kung ano-ano. Madumi man sa inyong paningin ay talaga namang mga healthy naman ang mga nakalagay diyan. At sa susunod ay pwede nang kainin at i-harvest at ibenta rin. O diba, puro business po kasi ang nasa utak ko. Pagpasensyahan nyo na. At isa pa, utay-utay nang gumagaling tayo at ganun pala talaga, wag mong iisipin pag may nararamdaman ka, laging positive ka lang at itutok mo yung utak mo sa mga bagay-bagay para nang sa ganun, relax lang lagi ang utak. Hala siya, dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood at sa mga sumusuport po sa akin, maraming salamat. God bless us all. Bye!